kaigsuonan. Before ta mag-start o magdayeg sa ato ang buhing nga Dios, akong basahon una sa Psalm 145 verses 1 to 7. And it says in His word, I will praise you, my God and King, and always honor your name. I will praise you each day and always honor your name. You are wonderful, Lord, and you deserve all praise because you are much greater than anyone can understand. Each generation will announce to the next your wonderful and powerful deeds. I will keep thinking about your marvelous glory and your mighty miracles. Everyone will talk about your fearsome deeds, and I will tell all nations how great you are. They will celebrate and sing about your matchless mercy and your power to save. Amen. Ang salmo diri adunay tema sa kalipay o pagsaulog. Ang matag membro sa kongregasyon nagsaad sa iyang kaugalingon sa iyahang kabubuton. Batlabaw sa tanan, kini nagpadayag sa iyang pagkadako sa Dios ug walay makapare sa iyahang pagka-Ginoo. Ang dagkong mga buhat sa Dios na nalipod sa iyang mga tawo. Kinsa man ang gihigugmas sa Ginoo, taliwala sa mga Dios. Kinsa ang sama kaniya, mahimayaon sa pagkabalaan, makahadlok sa mga pagdayig, magabuhat og mga katingalahan. Walay lain kundili ang ato ang Ginoong Dios. Amen? Indeed, the name of the Lord is great and His name is matchless. It says in verse 7, they will celebrate and sing about your matchless mercy and your power to save. Amen? Amen. Indeed, our God, He has no equal, He has no rival. He's matchless in greatness, in power, in grace, in mercy, in love, in compassion, in forgiveness, and His glory. Amen? So, among gidasig, ang matag usa ka nato nga mag-awit kita sa Ginoong Dios ug atong himayaon ang Ginoo nga mao'y naglukat ka nato, nagluwas ka nato ug nagpagawas ka nato sa matong mga kasalanan. The matchless name of Jesus Christ, our Savior, has ransomed us, paid us, freed us, saved us through His blood on the cross. Amen. Father in heaven, Lord, we just want to thank you and magnify your matchless name, O God, through your Son, Jesus Christ. Lord, as we gather as one, Lord, may you unite us, O Lord, through the blood of Jesus Christ. And be reminded, O Lord, that everything, ang tanan, Lord, nabuntog na dito sa cross, Lord, ang mga sala, among mga tanan na mo, Lord, nga mga bati, O Father God, because of your great mercy, love, and compassion, O Lord, that Jesus Christ had saved us, has done for us on the cross, O Lord, for us to be saved. So, Lord, himayaon ka na mo, Lord, sa way katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We were sinners, we were orphans. We were looking for a home. We were lost and we were broken, wandering alone. Looking down at our condition, you sent your Son to change our fate. Though we were hopelessly in prison, He came to take our place. Glory to the name of Jesus, glory to the only name that saves. Ransom the captives, your name is matchless.
the final, that your children set apart. For we were enemies, the pilgrims, brought your high. But your spirit now has caused us to no longer doubt your love. Abba, Father, you have brought us, adopted to your Son. Glory. Glory to the name of Jesus. Glory to the only name that saves. Ransom the captive, your name is matchless. Glory. Glory to the name that freed us. Glory to the love that made a way. Beauty for ashes, your name is matchless. Hallelujah, God. Glory to your name. Glory to your name. Let's give glory. Glory to your name. Under all we have been given. It's God to Jesus' name. As Sinless death has been discerned, and glory now awaits. Your glory now awaits. Glory to the name of Jesus. Glory to the only name that saves. Ransom the captives, your name is matchless. Glory to the name that freed us. Glory to the love that made a way. Beauty for ashes, your name is matchless. beauty for For ashes, your name is matchless. Amen and amen, O God. Yes, Lord, indeed, your grace is enough for us, O God. Matinod Anod ka nga Diyos, bisan ako dili takos. Sa kaluoy ug maimong ihanglan, walay makapahimula. Busay Ayaw mikalimti, imong pagkakinili. Saan mo kotan kong hili. Grasya ikaw na, grasya ikaw na, grasya ikaw na, grasya ikaw na kanako. Labag yun ang imong gugma, walay makakumpara. Dihatag na libre ang kaluwasan, dalay ko ng imong ngalan. sa ayaw
grasya igunam kanako. Grasya igunam. Grasya igunam. Grasya igunam. Grasya igunam kanako. Sa ayaw may kalimti imong mga pinili. Saan mo kugtan ko pipili. Grasya igunam. Grasya igunam. Grasya kanako. Grasya igunam. Grasya igunam. Grasya igunam kanako. Amen, God. Your grace, Lord, is enough for us, so sinners. Lord, no one can fathom your greatness, your mercy, O God. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo, sa kamatayon mo sa krus. Imo akong gitubos tungod sa gugma ug sa imong grasya. Salamat, Ginoo, sa gilang sa mong kamot. Gihugasan mo ako, nasinati ko ang imong pagpasaylo. Daykon, daykon kordero, diha sa trono. Purong-purong ang tasiya sa kadaugan niya. Daykon si Jesus, ang anak sa Diyos. Gilangsang sa kruso namatay. Daygong kordero, atong daykon. Daygong kordero, salamat, Ginoo, sa kamatayon mo sa krus. Imo akong gitubos tungod sa gugma ug sa imong grasya. Salamat, Ginoo, sa gilansang mong kamot. Sa gilansang mong kamot, gihugasan mo ako, nasinati ko ang imong pagpasaylo. Daykon, daykon kordero, diha sa trono. Purong-purong ang
Daigong Cordero, Daigong Cordero, atong daigon atong Dios. Daigong Cordero, Daigong Cordero, Daigong Cordero, Daigong Cordero, daigon nato siya. Daigong Cordero, diha sa trono, purong-purong anta siya sa kadaugan niya. Daigong si Jesus, ang anak sa Diyos, gilangsang sa kruso namatay. Daigong Cordero, Daigong Cordero, Daigong Cordero, Daigong Cordero, Daigong Cordero. Yes, Lord, daigon ka o Ginoo Hesus Kristo. O akong basahon sa 1 Corinto, chapter 1, verse 26. Kay hunahuna ara ang pagtawag kaninyo, mga igsuon. Dili daghan ang mga maalamon sumala sa mga kalibutanong sukdanan. Dili daghan ang mga makagagahom. Dili daghan ang mga hamili sa pagkatawo. Apan gipili sa Dios ang binuang alang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga maalamon. Ug ang huyang alang sa kalibutan gipili sa Dios aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Ang mga ubos o kahimtang ug ang mga sinalikway sa kalibutan gipili sa Dios bisan ang mga walay bili aron ang mga bilinhong mga butang mahimong walay kapuslanan. Aron dili makapasigarbo ang tanan tao diha sa tubangan sa Dios, apan tungod kaniya kamo anak ang Kristo Hesus nga gihimo nga atong kaalam gikan sa Dios, pagkamatarong, pagkabalaan, pagkatinubos, aron nga sumala sa nasulat ang magpasigarbo diha sa Ginoo. Yes, Lord, salamat Ginoo, Lord. Nasayod mi, Lord, nga wala gyud maalamon namo Ginoo. Wala gyud mga angayan ka namo, Lord. Pero imo ming gipili, Lord, para mauwawan ang mga hambugiro, Lord, mga arrogante, Lord, may tungod sa imong pulong amahan. Busaman, salamat Ginoo, Lord. Lord, sa among pagamatarong. Salamat Ginoo, Lord, sa among pagkabalaan. Og labos na salamat Ginoo sa among pagkatinubos. Og kaning tanan, Lord, alang lamang nga ikaw mo'y angay ipanghambog Ginoo. Busaman, salamat Ginoo. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Jesus, for what you have done to us, O Lord. Busa, Lord, angayan kasimbahon, alagaran Ginoo, dalaygon ka, O Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakita kong gahong kanimo lang Kristo, mga makasasala, kasing-kasing gibago. Sinot kong tanan, iyang gibayran. Kahugaw sa kung sala,
gihugasan. Silot kong tanan, silot kong tanan, iyang gibayran. Kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Tungdayan ko na tong Diyos. Utay kong siya nga nagkupuso, nagbayad sa akong sala. Utay kong siya nga nagkupuso, nagbayad sa akong sala. Utay kong siya nga nagkupuso, nagbayad sa akong sala. Oday ko siya nga nagpupuso, nagbayad sa akong sala. Oday ko siya nga nagpupuso, nagbayad sa akong sala. Oday ko siya nga nagpupuso, nagbayad sa akong sala. Amen. Silot kong tanan, iyang gibayran. Kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Silot kong tanan, silot kong tanan, iyang gibayran. Kahugaw sa kong sala, Iya silot kong tanan, silot kong tanan, iyang gibayran. Kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Kahugaw, kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Amen and amen, O God. You are the perfect God who can cleanse and sanctify us. So Lord, we just want to thank you, Jesus, for what you have done for us. The mystery of the cross I cannot comprehend, the agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son, who drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. by a perfect sacrifice I've been brought near. Your enemy you've made your friend, pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy and your kindness,
The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Was your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood, oh Christ, your blood has Washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Was your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Amen and amen, O God. We thank you, Lord. We praise you, O Lord, for you are the God of salvation. Amen and amen. May hapon sa tanan, kinsa to bago nakaari, we welcome you with the love of our Lord Jesus. Praise God! Yan natin yung mabalik. Brothers and sisters, pagyabi-yabi at ang though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. One name In the Lord Jesus Christ, binding us together together. one cause, one hope, In the one God, one Father, one Father over all. though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Amen. May nga po sa tanan, so nalatay gamay nga announcement o panghinumdom sa matag usa. Una sa tanan, naatay prayer meeting matag Thursday 6 p.m. So karong Thursday is last na to for this year nga prayer meeting. So gidasig ang tanan nga mo tambong karong Thursday alas 6 sa gabi. Diri sa ato ang simbahan. O nagpadayon po dato ang Bible study sa Ermita matag Wednesday
alas 2 sa hapon. Og naapod tay Bible study sa Pasil kani siya kay matag Biyernes alas 2 gihapon sa hapon. Og kinsa toy willing nga mo volunteer sa paghatag og trucks gidasig nga mo tunga ta alas taga Sabado dola lang si Ate Iyak. Og kinsa toy ginahan nga mo offer og song pod kay pwede ra kaayo dola lang si Ate Iyak para sa pag-screen sa inyong kanta. O kinsa to'y ginahan magpabaptize or baby dedication, doola lang ko para sa mga requirements ni Ana. Og naatay evangelism class, matag Domingo ni siya, alas 2:30 p.m. So last na to karong Domingo, sunod Domingo para sa atong evangelism. 2:30, managidasig ang tanan nga musayo para makatambong ni ini. Og ato ang calendar, December 10 is our church anniversary. So ato ang Sunday service magsugod og alas 10 sa buntag. So gidasig pod ang tanan kinsa lang toy willing, kinsa lang toy makadala og food, pwede ra gyud nya. If dili mo pwede ra pod ari lang jud mo. Nya gidasig nga mo invite pod mo sa inyong family kay ang ato ang theme ani kaning Domingo ha is Grace for the Family man. So nagidasig na mag-invite ta sa atong matag pamilya. Nya alas 10 sa buntag ni December 10. Nya ika-December 24 o December 31 ang Sunday service magsugod og alauna sa hapon. So December 24 o December 31 magsugod og alauna. Nya karon is mag-celebrate ta sa mga birthday celebrants. Palag ko tiyak for prayer. Kisa to'y nag-birthday og November, palihog lang ko ari sa atubangan para i-pray. November. Nanas minterview yung... Okay, kuhan. Allah, sunat tayo. Juby. Minuawat ako, Juba. As Juby, magiday. Papakan itong ginoo ni Juby. Praise the Lord. Kay Juby ba yung nag-birthday? Si Barog dito bangan, Jub. Sige, let's stand up and let's pray for Juby. Amo lang itong amahan, Ginoo, ato extended ang kamot ni Juby. Amahan namo nga nasa langit. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Juby, O God. Salamat, Lord, nga imo siyang na-appeal, Lord, sa election, O God, Lord. Imo siyang gipili before the foundation of the world. Amahan, amo ipataas kanimo, Lord, si Juby continually, Lord, that you will continue, Lord, to nurture her, O God, Lord, through your word, that she will grow, O God, according to your will, Lord, and according to the image of Christ. I pray, O God, for her life, Lord, that you will, Lord, imong buhaton ang imong kabubuton siyang kinabuhi, O God. So, amahan, nag-ampo me, just continue to use Juby, O God, to be a blessing siyang family, Lord, siyang office mate, even sa church, O God. I pray for her, O God, Lord, that you will magnify, that their life, O God, ma-magnify imong ngalan, Ginoo, O God. So, man, pray, Lord, protect her, O God. Help her, O Lord, to be strong, God, in your ways, Lord, inyong sa imong mga pamagi, Ginoo. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Happy birthday. Huwag yung nguntoy. Praise Lord. So, by the way, nadia kayo announcement. Announcement, palihog ko kanang envelope sa tithes, be. Mo din ako announcement, kisa tuwing nagkuhan ako, gimitingan ni. So, gimitingan, ay namo gini-suggest last Sunday about about sa tithes. So, announcement, kalimut mo sa announcement. Actually, nagstorya ang leaders din nga makabalhin tag-abang sa dako, kanang dako nga space. So, na timely lang, pero nindot ang response, mo pray lang kita. So, dili man tibok, mga half daw. So, kung half gani mo dako po datong abangan. So, mo na sa dini sumpay na nadungan lang ni ha ganang akon. So, ang ako lang is please continue to pray nga musugot unta. Nisugot namang tagiyan na magagad naman sila sa kaning manager dinhi. Christian siya. So, pasalamat nga pag-istorya nila ni sa leader sa core group dinhi, mo pay paganis tagiyaw kita sa kahimtang. Og tungod na mo na nga taga-tag favor kanindot kuno kay ato ang lugar atong building limpyo ra nya
ni favor po siya sa atong mga kalihukan. Amen? Pakpakan na itong ginawa na day, mo din na yung news. So please pray lang, kay open man po ang leaders, nga di may ka-afford nga monthly. Kita ko man na siya kastanan. So, i-pray lang ang ilay, total, mugamit naman tag Thursday, Sunday, kundi sa third day pa nagsara. So, di gid bunog ilang building, magdawat pa gid sila monthly. Unlike nga na, mabunog ilang building, daghan ang nagpuyo. So, manang daghan sila. So, maybe, bagamiton ta dito nga pariha, pagyud, o bayad, butang ta lang. Nagbayad ta ron 17,000 a month. So, by grace of God, na-sustain ta. Dayon, mo ni, kaya namin suggest, kay basig na ko ni ubang tao, ay ubang manimbahay, nga wakibaw nga natay tithes box, tiha. Mo niya ito ang envelope. So, makita mo sa envelope, general tithes, na diyang pastor. Kung wag yun ay suwat, pila ka millions ang pastor, di bitay? Amount diya, wag yun ko'y madawat, wag ko'y percentage sa simbahan. So, gawas kung na mo suwat diya nga pastor. Kaning ulanggo, papasa na lang ning ulanggo. Makasupport na sila gila ha. O niya, ibut ilisin ng mission siguro. Or evangelism da, evangelism. So, space rental, ay siya, kung na'y masud ni di yun nahilabtan. Mo na mo gisabit sa tibutan na, wako'y labot anaha sa pagkupot sa kwarta. Kaya di na pwede. So, okay lang po na mga leaders ang core group. So, space rental, wag yun na. So, as of now, natay 17,000 a month. Nga, kanya niga. Next year, 18,000 naka 1 year, 1,000 man per year atong incremental. Nga by contract. Nga na workers, nga kuan, laboring and others. Anything. Feeding ba, listening feeding sa kids, especially nga nagadako ato ang ministry. So, kana lang, mo nang itong ministry, nabutas carbon, ermita, ug sa pasil. So, natay mga expenses, ana, nga pagabuhaton every week. So, 3 times a week ta, nga na mga ministry. Pasalamat. Pray lang po ang mga facilitator ani nga tagaan sila burden og desire gyud og labaw tanan ligon og lagsik nga lawas nga dili masakit. Kaya masudsud biya silag mga skina-skina. Labi na nga, di sila mapil o grade kung mapunit sila, di ba tayo pinuha. So, kana lang nga, money tight box, ihatag la diha at any amount what the Lord leads you. So, ako lang yung gisulti para, especially day nga, kung maprovan ta nga makabalhin ta, praise God. Amen? So, kana lang nga makuha na to ang monthly. So, by faith. So, gilang, mabot ang time, mag-general meeting yata as a church para ma-account na to kung unsa gyud ang ato ang kwarta expenses. Pero mahitabo na mag-membership sa ta. Mag-kuha sa ta membership. Sunod na tas biblical way. So, kana lang. So, ana lang ha. So, by the way, nagini-suggest din nga, mabutang lag buyot din niya tubangan, nga kada mag-service, manganta tayo, ting tithes na ron. Di ta na praktison, kaya di na maong practice living word. So, mana siya nga, ako'y madaot na, patawag ko ng Pastor Mel, siguro, di man, kaya about tithes ato man lang kuhan. But, one of the things lang, kuhan lang, ang kung born again ka, born again sa di mo ang bulsa. Package gina. Amen? Di na about sa unsa gidakon, unsa kadako imong gibayad, ang question ni hatag badyo kag balik sa Ginoo. Kaya ang tanang butang sa Ginoo gikan. Wala tay ato So, muna ang mga announcement lang. So, katong kuan change of schedule, aware lang mo sa time, kana na nga time. So, sila pa siya nagbuta na ang mga leaders nga sa Pasko o 24-21 kay busy na maguna kay Dispiras. So, probably ang 31 mausap pa na mabuntag sad mo. So, para makauli mo sa USAD. Maybe na manguli yung probinsya, di ba? Probinsya sa Guadalupe ba po? Probinsya sa Maling Libutay. So, kana lang, aware lang, kana man na siya nga time, kay because we understand sa kana nga event sa dinyo. Mo nang nagkwanta. So, ay lang kalimpihan, nag-training patag evangelism karon mo na nga pamakat-on mo. So,
Palayo ko kabli sa Bible, Ephesians 2. So maybe I have a burden nga ako ning balikon o but lain nga title, lain nga kuan, but I want to kan lang nato nga makasabot gyud ta unsa ang simbahan. Ang theology sa simbahan. May kag theology mao ni ang pagtulunan or doctrine sa simbahan. Kaya kung di nato ni masabtan manggod, ang mahitabo manggod ni wa tay pagbati ug di ta kibawon son pag-function isip simbahan ni Kristo. So mao ni nga mubalik ko ning verse 11 to 22. So kanilang usa ka passage nga akong humanon karon. So gikuha man nig tulo ka Domingo mga alas 10 tas gabi mo man siguro ni di ba tay. So kanilang maybe nagnahibulong mo kung kanus amo karong adlaw nga namoy problema gyud sa paghinumdum sa mga butang. Maybe nigmata baro ninyo, namoy nakalimtan, namoy ganahan gusto hinumduman. Especially nako, actually maglisod jud ko paghinumdum sa ngalan. Nga lang hinumduman ang ngalan. So, but karon panahon na ang kanunay gyud ihatag og rason sa mga katawhan kanang yung ay nakalimot ko. Di ba? A lot of us nga mao na gyud natong rason, maybe mahimo na natong lifestyle nga bisag wa gud kalimot para mahuman na lang istorya ay kalimot ko. Di ba? So na-use na ta. Even gid sa akong mga anak mo sa rason. Bisag wa gud di gyud na mo buhat ingnon ra gyud kalimot. Di ba? So, maybe some of us, or most of the time, legitimate gid atong kalimot. Di ba? Kanang kalimot gid ta. Pero, ang kadaghanan sad, himuon lang po scapegoat para di lang yun siya gusto buhaton. Nga, oy, hugasing plato, ay, kalimot ko. Oy, kanang siligi dito sa gas, ay, nakalimot ko. Di ba? Mo nang maybe is mahimo na lang kuan. So even karon ganahan ta mohimong countermeasure sa atong pagka malimtanon na nagitambal na, di ba? Nga pagka malimtanon. So sa una bago mong pastor notebook ako isuwat. Kung mang notebook nga mo ni pabuhat sa Ginoo, makalimtang mang notebook di madasimbahan. Kung man isuwat og laing notebook, makalimot ko asa nga notebook na ko gisuwat. But tungod sa technology, buta to sa tong cellphone. Makahimo tag reminder sa tong cellphone, di ba, para mo alarm. But ang kapan sad nig-alarm, nakahinumdum ka, makalimot sa kag-on o balik sa alarm. Di na sa kakahinumdum nun sa imong angay pahinumduman. So struggle kay natong pagka-hinumdum, paghinumdum gayud. So, mana karon daghan kay tag excuses nga di ta kahinumdum. Labi na kung ang usa ka butang dili importante. Di ba? So, nganong makahinumdum man tag mga dagkong mga butang sama sa kwarta. Nganong makahinumdum man tag kanang mga butang nga nagbilinhon kay nato. Di ba? Mga alahas baron o mga treasures nga atong kanan, di ba, makahinumdum ta. Kaya nga naman, kaya na among good siya bili. So, one of the things lang, nagingon sa atong disciples na, the reason nga nung kalimot ka, kaya di siya nimo importante. So, nga, karon, kung isip Kristohanon, dapat di kita kalimot sa grasya o gahom sa Diyos sa atong kaluwasan. Amen? Dapat di yun na nato kalimtan. Kaya nga naman, this is eternal things. Mga walay katapusan nga butang. So, morning nga, a lot of us, maybe, some of us or most of us, bagwa kay nato hinumduman panunay ang ato ang kaluwasan. Mo nang no wonder makalimot lang po sa tatong pagkakristohanon. Mo nang mo sabay-sabay lang po tas kalibutanon o mo paandayon na natasala, kaya nga naman, makalimot ta sa grabe nga grasya sa Diyos. O mauni ang letter ni Paul sa Ephesians 2:11-22. Even verse 1 pa, actually. But in 11:22, giklaro lang nga kung imong hunahon pagbalik, kung unsa ang nakita dinhi kanindot sa letter ni Paul sa Ephesians nga mga Christian sa Asia Minor, mo ni makita nato
nga grabe gyud ang detalye kung kinsa ta diha ni Kristo. In chapter 1 lang, gibalik-balik ang word in Christ, in Him. Diba? 13 times or 18 times, kalimot ko, kapila to. But kana lang nga, si Pablo nagkuha ni nga, pinaagi sa itong pagkapinili, tungod diha ni Kristo. Diba? Giadapta, tungod diha ni Kristo. Amen? Gilukat ka, tungod diha, gilukat ka sa dugo ni Kristo, tungod diha ni Kristo. Nakasabot ka sa Ebanghelyo, kibaw ka sa mystery siya kabubuton, tungod ni Kristo. So, or even, ang atong inheritance, nga isip Kristohanon sa atong kaluwasan, tungod ni Kristo. O gipanag-iya tas Ginoo, tungod ni Kristo. Kana mga butang nga, mga halangdon kay na nga dapat di na to makalimtan. Angay gunang handumo na to kanunay. O ato sang makitaan, dinhi sa Ephesians, nga grabe kagamhanan ug labawng gamhanan si Kristo sa diyang nabanhaw siya sa kamatayon ug naglingkod sa tuo samahan dito sa kalangitan. Ug siya mo'y pangulo sa tanang butang ug tanang butang mademonyo man, mga spiritual powers nanana siyang tilan. So dapat di tani kalimtan. Mo na karon diya sa simbahan para mo function gud ta with unity ug may husata, dapat ato yung handumon kinsa ta diha ni Kristo. Amen? So mo na akong gitaytulan karon, new people of Christ. Mga bag-ong katawhan diha ni Kristo. So, bag-ong katawhan. So, I want you to stand up and let's read verse 11 to 22. So, ako ni humano na yun, 11 to 22. So, dili man para mag-verse by verse, but I want, kuha na akong general thought ani, nga matag points din para atong ma-apply yun, unsa yun ang theology sa simbahan. So, Ephesians 2:11, busa hinumdumin ninyo nga kaniadto kamo nga mga hintil sa unod, gitawag nga mga dili tinuli ni adtong gitawag nga mga tinuli diha sa unod pinagi sa mga kamot nga kamo wala kang Kristo, walay labot sa katawhan sa Israel ug mga langyaw sa mga kasabutan nga gisaad, walay paglaom, walay Dios dinhi sa kalibutan. Apan karon diha kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto layo karon gipaduol na pinagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang atong pakigdait nga nagiusa kanato og pinagi sa iyang lawas miguba sa nagulang nga paril sa panangbingkil. Iyang gihimong walay bili ang balaod sa mga kasuguan ug mga kalagdaan aron ang duha mahimo niya nga usa ka bag-ong tawo pinagi sa paghiusa kanila diha sa iyang kaugalingon ug sa ingon naghimo og pakigdait. O kini aron ang duha iyang mapasig-uli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinagi sa cross ug sa ingon gitapos ang panagbingkil. Ug sa iyang pag-anhi siya nagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait nganha kaninyo nga kaniadto layo ug sa pakigdait ngadto kanila nga duol. Tungod kay pinaagi kaniya kita nakaduol na ngadto sa amahan pinaagi sa usara ka espiritu. Busa kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuduong kundi mga katagilungsod na sa mga balaan o mga sakop na sa panimalay sa Dios. Kamu mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niinihi ni si Jesucristo mao ang bato nga patukuranan. Diha kaniya ang tibok nga tinukod na usa og mitubo ngadto sa usa ka templo nga balaan diha sa Ginoo ug diha kaniya kamo usab gitukod aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Magampo kita among nalingit tong amahan Ginoo. Salamat Ginoo God nga your name is matchless, O God. Lord, we were sinners, we were orphan, O God, and yet, Lord, because of your grace and mercy, you found us, O God. You take care of, Lord, before the foundation of the world, Amahan. Musamahan, salamat, Ginoo, Lord, sa imong grasya. Salamat, Ginoo, Lord, sa imong dugo, nga imong giula dinhi kanamo, O God. Nga kami, Lord, nga nahimong matarong pinagis pagtuaman. Busa, O Lord, among ipataas kanimo, Lord, ng kaning hapuna, Amahan, ng imong balang spirito, magpanglihok sa matagusa, nga among masabtan, Lord, ang katuyuan nimo sa simbahan, O God. Especially, Lord, isip ng imong mga bagong katawhan, Ginoo. Salamat, Ginoo, tabangi lamang ko, Lord, ng imong tigpamaba, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, in Ephesians 2:10, si Pablo naghisgot na. Nga na tayo nga bag-o na tang hinimo. Diba? We are new creation. In verse 10, kita gihimo ta as masterpiece nga
patay ta kaniadto nya gibanhaw na tas Ginoo isip mga santos. Now karon iyang gi-explain dinhi sa bag-o nga passage 11 to kuan nga ang Hudiyo ug Hintil nga nahimo gibag-o naman mo nang mahimo silang usa ka lawas ni Kristo mao ang simbahan. So, kung tanawon nimo ang text na to, actually gibahin ni siya katulo. Kadungog mo sa kung walit tulo ka Domingo, di ba? Verse 11 to 12, verse 13 to 18, and 19 to 22. Pero karon atong tan-awon sa verse 11 to 12 nga si Pablo nagsuwat gyud nga kinsa ta kaniadto. Si kinsa ta kaniadto mo nang 11 to 12. In 13 makita na to nga ningon si Pablo dinhi nga apan karon, but now kinsa ta karon. Mo na nga karon verse 13 to 18. And then in 19 to 22 ningon siya dinhi sa 19 nga unsa man kamo karon dili na mga langyaw, dili no longer. So it means ang ato ang continuous or ongoing nga identity diha sa simbahan. So mo lang tulo ka book. So first is atong handumon, remember you were once without God in the world. Mo na point 1 nako. Hinumdumi nga ikaw kaniadto wala kay Dios sa kalibutan. Taas lang ni nga punto. Number 2, mo ni siya, remember you are now brought near by the blood of Christ. Hinumdumi ikaw karon gidala ka paduol pinaagi sa dugo ni Kristo. So mo na nimong present situation. And lastly, ikatulo, remember you are a dwelling place of the Spirit. So hinumdumi karon imong ongoing nga identity is puy-anan na ka sa balaang espiritu. So these are the things lang kay kung di ta ni hinumduman, di gyud ta kibaw mo function sa matag magtuto or matag simbahan. Mo nang somewhere na other, magbutang tag paril, magbutang tag mga division sa matag usa na to, even no gibungkag na ni Kristo. Diba? Bisan sa laing simbahan, magbutang tag paril kay mutanaw ta nga mas superior mi nga simbahan kaysa uban. No, pareha ba tang tanan? Amen? So, mani karon punto 1, hinunumi nga kaniadto wala kay Dios dinis kalibutan. So si Pablo nagsugod siya dinhi busa. So iyang gi-point out sa previous passage nga ang kahimtang nato tungod sa kaniadto ug karon nga ang gibuhat ni Kristo sa cross is nagi-effect nato nga patay ta kaniadto ug nabanhaw na tauban ni Kristo ug bag-o na tang mga binuhat diha ni Kristo. So mo ni siya nga busa ningon si Paul ni nga iyang gidala atong makita nini nga iyang gidala gyud nga katong mga nailalom sa kapungot sa Dios og karon naglingkod na sa tuo sa amahan diha sa kalangitan. So, ang question ani, how come nga kani mga kapangot sa Dios nga mga Gentiles na namay kaliwat na nun sa Ginoo? Giunsa man nga kani mga hintil, di ba hintil dili Hudiyo, nakadawat man sama sa nadawat nga mga pabor gikan sa Ginoo didto sama sa Hudiyo. So, giunsa man ni nga mga hintil nga way labot sa kasabutan sa saad pero napil naman sila. Giunsa man ning mga hintil nga kusog kag musimbag mga Dios daghan kay tanan pero karon nakasimba na sa tinud-anay nga Dios nga sa simbahan nga kaniadto gi sa likway sila kay Hudiyo ra binay Dios. Amen. Ug man ni si Pablo nagtubag ani sa following verses sa verse 11 to 22. So mo ni sa atong hinumduman nga kaniadto wala tay Ginoo dinis kalibutan. So if you look at your Bible, mo-highlight lang ko sa verse 13, kaning ningon din ni si Pablo, kaniadto kamo mga hintil sa unod gitawag nga dili tinuli niadtong gitawag nga mga tinuli. So kana lang dili tinuli, gitawag nga dili tinuli sa mga gitawag pog tinuli. So makita mo nay duha ka klase nga tawo. Unsa man ang tinuli og dili tinuli. So we need to understand the word hintil here. Ang Greek word ani ethnos, which is the English word ethnic. So unsa man ning ethnic? Ethnic, especially butang ta lang, Pilipinas ta.
ang Pilipinas daghang ethnic. Di ba? Ethnicity ba? It's a group of people nga laylay language, laylay custom. Pinoy tapuros, listen to this, Pinoy tapuros, pero nay mga tribu-tribu. Nay Bisaya, nay Tagalog. So, lahi tag culture. Di ba? Nay Waray, nay Ilonggo. So, mo na siya, ang Waray ethnic na, ang Ilonggo usa na ka ethnic. Group of people. So, ako ning iklaro lang, i-simplify nyo. So, it's a class according sa ilang morning hintil. Meaning sa Greek word, hintil. So laktod pagasulti kanang hintil, dili Hudiyo nga kaliwat. So, ako lang, dili Hudiyo. Di ba? So, the question na itong pangutana ka ba, ano saan ni nagsugod ang Gentiles and kanang hintil o Hudiyo? So, kung ikaw di ka Hudiyo, hintil ka. So, kung ganahan ka Hudiyo, apli ka makidnap sa Hamas. Di ba tayo kalangkan, mana siya Hudiyo. So, ano sa amin nagsugod? So, sa diyang nagsugod, paghimo sa kalibutan sa tanan, we need to understand, wala pa'y distinction, hintil o Hudiyo. Maybe tanan, human race. O ban scholar dito, Gentiles na ta. Nagsugod ko ng creation, di ba? Genesis 1. Lingon ng Ginoo, let us create man in our own image. So, from Genesis 1 to 11, God created only one people, language, and one God. Mana makita mo chapter 1 to 11, wag gilang Ginoo, usar gilang Ginoo si Yahweh ra gyud. But in chapter 11, naginganlan og isa man Nimrod nga nagpangulo nga unsa man kay pariha man sila oy makigbatok ta sa Dios maghimo tag toril ay tori tower ya atong panahon ng Ginoo sa langit. So ang gihimos Ginoo ni naog og gitagaan sila lahi-lahi nga language. Mo nang natay Waray, Ilonggo, Bisaya, di ba? So mo na siya nga lahi-lahi tag language. So og turuan na ni give birth ang lahi-lahi nga sinultihan, lahi-lahi nga culture, lahi-lahi nga customary, labos tanan daghan na sila Dios, lahi-lahi nag Dios. So mo ni siyang paganism. So mo nang sa tupa from chapter 11, chapter 12 gikan sa katawhan ani nga mga kunuhay nga Gentiles na, di ba? Gentiles na kay si Abraham di man worshiper of true Yahweh. So dinhi niya nga Abraham gipili si Abraham in Genesis 12 to 3 nga I will make you a great nation and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you and him who dishonor you I will curse and in you all the families of the earth shall be blessed. So from Abraham gipili sa Ginoo nga diya magsugod niya ang iyang katawhan. Abraham, Isaac, o si Jacob. O si Jacob nahimong Israel. Kaya tungod, og ang 12 tribes niya kaliwat niya, mo na nahimong nga nasud nga Israel. Og truan na, gipili sila among group of people nga nasud nga mo represent ni Yahweh. So diya ni gawas ang Hudiyo nga kaliwat in chapter 12, di pa chapter 12, chapter 21, nga na 22. 21, Isaac pa man. Chapter 15 na Genesis siya. So good. Kaya na diya ang 12 ka tribes. So if you look at there, nga nagsugod ang nasud nga Israel, diya na nanay distinction, Gentiles and Jew. Amen? So, mo na nga, sa kanang nga story, makita nimo chapter 1 to chapter 12, if you read your Genesis, di ba mo na ang creation, civilization. Dayon, 12 to 50, nag-focus na ang suwat ni Moses sa nasud sa Israel. Kaya nga naman, sila raman ang katawhan sa Ginoo nga gipili. So if you look at the Bible in the Old Testament, it's all about Israel. Wag yung story diha, si Canaanites, si Jebusites, nangawa na lang sila sa Israel, hangtod karon naa gyapon. Amen? So, mo ni siya nga story nga, lang, so, ang Israel nga nasod, sama sa gingon ni Paul sa Romans 9:4-5, na belong nila ang adoption,
ang kasabutan sa pagkatinuli, mo ni karon circumcision, ang balaod, ang saad nga nasud ug most of all naa nila ang manluluwas. Naa nila ang manluluwas sa nasud sa Israel. So, but we need to understand, wa pa ang nasud sa Israel, nagsaad na ang Ginoo gikan kang Abraham nga mugawas ang kaliwat para ang tanang nasud mapanalanginan. O nahitabo gyud ni pinagi kang Kristo katong nisalig ni Kristo. Muna, I want you to go in Galatians 3:29. In Galatians 3:29, mao ni giingon ni Paul, Galatians 3:29, ningon si Paul, og kung kamo, mga iya ni Kristo, ni tuo, ni salig ni Kristo, kaliwat kamo ni Abraham, mga manununod sumala sa saad. So it means, listen to this, kung na-born again ka karon, na nakay relasyon ni Kristo, ni salig ka, gisaad na ka sa panahon pa ni Abraham, nga kaliwat ka ni Abraham. Mo nang election. Genesis, Ephesians 1:4, He chose you before the foundation of the world. O kanang pagpili nimo, mahimo kang kaliwat ni Abraham. So wala pa ang nasud nga Israel, actually na ang kaliwat ni Abraham. So iplaktod pagkasulti, even though nga ninigawas nga Jew, plano gyapon nas Ginoo ikaw ug ako nga mahimo born again. Amen? Nga kaliwat ni Abraham. Saad niya. So kung giskani nga saad, gikan pa ni Abraham, 2,000 years ago, dili 2,000, 3,500 years ago, 3,500 years ago, na fulfill man gani, nga nahimot ang kaliwat, so ito pa, secure na itong eternal. Gisaad mo niya kung maborn again ka, di na mamaway mong kaluwasan. Di ba? So mo na siya, makita mo ang saad sa Ginoo dili mapakyas. Kung mabalik si Kristo, musilot siya, matuman sad na. So mani nga sad. So, mani, pero we need to understand, even from the Old Testament, ang pagkatinuli nila sa unod, di na basis sa ilang kaluwasan. Ang basis ra gyud silang pagkatinuli is unsa man, ang kalainan nila nga pagkatao sa ubang nasod, distinction nga lahi sila nga tao kay tanong tanang mga tao, mga nasod dili man to tinuli. So mani nga there are duha ka rason, akong basahon sa quote. Akong bisayon na lang dito. God made Israel distinct for two reasons. Ang Ginoo naghimo siya distinct, kalainan sa duha ka rason sa Old Testament. Number one reason, gusto niya makita ang kalibutan o makabantay sila o makarealize sila nga kaning mga Hudiyo dili magkinabuhi sama sa uban. Lahi sila nga tao. Mo ni purpose sa balaod. Ikaduha nga rason o purpose sa balaod. Ganahan pod ang Ginoo nga lahi gyud sila nga dili gyud sila mahisama sa katawhan nga wala kaila nila. Kawa kaila ni Yahweh. Lahi gyud sila ba? Mo nang gitagaan sila unsa mga klaseng nga law, strict dietary law. Mo nang nga disla pwede mo kag dugo-dugo kay mga tao sa una mo kaw magdugo-dugo nga way luto. Mga tribo. Ikaduha, na sila'y sinina nga lahi gyud sila nga mga tao. Mo na mailhan lang Hudiyo. Na sila'y kaminyuon kay sa una walay kaminyuon tong mga tao. Mo nang naay polygamy. So, manang Sodom and Gomorrah. So, ceremonial, mga panghugas, unsa pa na diha, labaw tanan og uban pang mga balaod. Kaya nga naman, tungod ana nga balaod, di sila mahisama sa ubang mga katawhan. Mao na purpose sa balaod to distinct gyud sa mga katawhan. O kana nga kalainan gyud nga gihatag nga balaod sa Ginoo, mao na special nga panalangin nga gihatag sa Ginoo diha kanila. Kaya nga naman, ang purpose sa Hudiyo para mo witness sa kaayo sa Ginoo sa ubang nasod. Mao na ang katuyuan. Pero ang Israel, kanunay man, kanay tawagan ni, i-prostitute lang kaugalingon sa laing Diyos. Kanunay man ilamang ilang i-pervert ilang kaugalingon sa ubang mga nasod nga musimbas lang Diyos o sa ilang pagka-arrogante sad, mo nang
gikalagutan sila sa Ginoo. So remember, witness. Actually, isip simbahan mo sa nitong papel. Kita ni bagong katawhan sa Ginoo. So the reason sa nganong dili ta makighugoy sa ubang tao para dili mabusab maguba atong witness. It doesn't mean di ta makig-amigo-amiga. Ang question lang kung nakig-amigo-amiga ka is to share the gospel, to witness. Pero kung it doesn't mean di na kung magkuyog-kuyog ka, yung magubog-hubog lang ka, magdisadis ka, mo nang di makita si Kristo nato. Dapat kung magkuyog ka, pwede man na basta wholesome. But we know, basta unbelievers, gamay ra kayong wholesome. Mas daghan ang sala. So, mao gyapon ato ang presentation. Mu-witness gyapon ta diha sa kalibutan. Mo na nga di ta mosunod sa unsay gisulob sa kalibutan o sa ato sa simbahan. Di ta mosunod kung unsay expression sa kalibutan o sa simbahan, sa Christian. Di ta mosunod kung unsay gihimong sakto sa kalibutan nga nigo against sa Word of God. Amen? So, witness man gyapon ta. Maybe some of us, wag gyapon kasabot, ana, nga masigi gyapon ta guy-hugoy, nga kunuhay, nga di gyud makita si Kristo nato sa tong personal nga life. Remember, mo ni ato ang papel. So, but sulti ani nga pagkatinuli sa unod, mo ni ang gi-point out ni Paul nga ang Israel is the reason nga gituli diha dili tungod sa ilang kaning kaluwasan, kundi identification lang isip mga Hudiyo. Kaya dili tanang tinuli luwas. Kaya ang gitinuli nga gisulti sa Ginoo sa Old Testament ba, tinuli sa kasing-kasing. Saan tinuli? Kaya ang tinuli sa God isa science nga cleansing. So, even ningon si Paul, Romans 2, ato tas Romans 2. So, ang context sa Romans 2, iyang gi-address din ang mga Hudiyo. Kaya mga Hudiyo, proud kay sila, kaya na nilang oracles. Unsay oracles? It means ang scripture. So, naakuno nilang kaluwasan, aglabostan na, naa nila ang pagkatinuli. Pero ningon si Paul sa Romans 2:28-29, kay ang pagka-Hudiyo, dili diha sa dayag lamang, o sa dayag nga pagtinuli sa unod. Ang pagka-Hudiyo anaa sa sulod ug ang pagkatinuli anaa sa kasing-kasing pinaagi sa espiritu ug dili sa nasulat kay ang pagdayeg dili gikan sa tawo kundi dili gikan sa Dios. So unsa ang pagkatinuli? Dili sa lawas nun kundi dili naa sa sulod. Unsa man nga sulod? Mao ni siya gingon ni Jeremiah 4:4, circumcise yourselves to the Lord, remove the foreskin of your hearts. Excuse me. Ang pagkatinuli is remove the foreskin, tangtangon na to ang atong mga idolatry sa kasing-kasing. Foreskin is panit diha nga nagtabon sa unsa man nga kasing-kasing nagtig-a diha sa Ginoo. So mo na sa nang-ingon ni Moses sa Deuteronomy 10:16, circumcise therefore the foreskin of your heart. So tulia ang naa sa imong kasing-kasing para and be no longer stubborn. Para di na ka mahimong gahig-o. So how do you know nga, mo matala nga, imong kasing-kasing, kustanon ka, tinuli imong kasing-kasing, di na ka gahig-o. Di na ka Hudiyo kang dako. Kabantay mong Hudiyo kang dako. It means nga, gahig-o. Di ba? So, mo na as a believer, kung natuli na itong kasing-kasing, obedient ta sa Ginoo. Di man siya perfect, pero mo itong direction, mo obey ta. Amen? Mo nangingon ni Peter, 1 Peter 2:14, 1:14 ba na nga, as obedient children. Gi-address niya ang believers, obedient. Inay mong tupad, obedient children. Mututok, mutabis tupad, obedient. So, mo na siya nga, matinumano na ta nga mga anak sa Ginoo. Mo na timaan sa circumcision sa heart. Pero mga Hudiyo, tinuli sila physical, pero mga gahig-o. Di ba? Morning nga, one of the things maybe, nga atong ipamalandungan sa itong kaugalingon, kay isip Kristohanon, listen to this, si Paul consistent kay tanan, nga moong gitudlo sa Old Testament is the same with the New Testament. Nga ang mga believers is wa man ta gituli physical, kay di ba kinahanglang mahimo sa kang Hudiyo para maluwas ka, kundi gituli ta spiritual. Asa man? Sa kasing-kasing. Diba mo asa?
Colossians 2:11. Ang tutas Colossians 2:11. Awang parallel passage niya. So, mo ni meaning nga Colossians 2:11. Ningon si Paul dinhi sa mga believers sa Colossus. Ningon siya dinhi nga diha kaniya usab kamo natuli sa pagkatuli nga dili hinimo sa mga kamot pinaagi sa paghukas sa unudnon nga lawas diha sa pagtuli nga pinaagi kang Kristo. Unsa man ni pagtuli nga pinaagi kang Kristo, which is mao na ang kasing-kasing. Kung na-born again ka, gituli na imong kasing-kasing. Kaya imong kasing-kasing, di nakaganahan sa sala. Ay imong kasing-kasing, ganahan ka putli, ganahan na ka mutuman sa Ginoo. Mo nang way adis-adi, way Kristohanon nga magpabiling palahubog, adis-adi, sugarol, basto sugbaba, mausab jud ka. Kaya nga naman, gituli man imo ang kasing-kasing. Kaya the biggest problem sa tao, dili ang imong action. Kay mga atong action ug sulti ug kunahuna resulta na sa kasing-kasing nga wa tulia. Nga wa na kuan. So, mao nang we need to understand, mao ni ang point ni Paul. Yes, Hudiyo sila, di pasabot luwas na sila. Di pasabot nga mo na siya kung makita na to, dili kung magbisa tong kaluwasan, bisa unsa tong nahimo. Nga base kung unsa atong gibutang nga nagpatato ta dagweng Jesus Christ o panganin is dughan dako kayo Jesus Christ or cross baron, luwas na ka. Dili ang ato ang relasyon sa Ginoo. So, mo nang brethren, ng higala, ato gining pamalandungan uno-naon nga natuli na ba tong kasing-kasing? Di ba? Kay mao man ikuan. So in verse 12, di na ako kailangan explain, kay maumag yun na ang tinudan na yung description sa hintil. Di lang sa hintil, kundi sa unbelievers, bisa kita. Manihan niya. Even kaning verse 12, mo ni description hintils, pero mo sa ni description sa mga Hudiyo nga wala mo tuon ni Kristo. Why Ginoo? Without Christ, di ba? So, ngit-ngit bagapon lang padulngan. So, no hope, walay paglaom, kung wakay Ginoo, wadyo kay paglaom. No wonder ang tao, kung wala siya Ginoo, magtangan sa paglaom, man isasagting madunggan na to, nga unsa mayon, maditor, mo-in-up silang life, mag-suicide sila. Muna sa siya, yes, sa panahon ni Paul ha, hintil, nga atong makita din nga ang audience niya. So, actually, kung atong yung pamalandungan, kung atong ikada doon sa context, kung unbeliever ka, the same ra nimong kahimtang sa Hudiyo, nga kaniadto or karon nga naa sila maluwas. Kaya nga naman, as Christian nasod, kadaganan na to, kadungog ta nga naagyoy nas Kristo. Di ba? Pero, kung kanunay ra ka kadungog, pero wa jud mo pilya si Kristo, wa jud kay relasyon, the same ra gyapon ang mahitabo. No wonder pasangin lang na to ang Ginoo ngano naabot akong kinabuhi ani ngano ngani. But number one, the same ra sa Hudiyo. But ang advantage lang sa panahon na to na si Kristo. Di ba? So, manang nga ang Hudiyo tuod, even though ang mga Hudiyo na sila'y saad nga manuluwas, pero ang luwason ng remnant wasad. The same with sa situation, nga ingon ka nga, Christian nasod, yes mo sana, kibawas sila nga na Jesus Christ, pero kung wa sila relasyon, ang elect magyapon ang maluwas. So, manang, kung tanaan na to ang least good, nga i-describe sa Gentiles, o sa katong unbeliever pa ta, walay Kristo. Sa to pa, huwag nyo tayo hinumduman. Di ba? Kaya nga naman, huwag tam luwas. Ikaduha, kung Gentile tas in the flesh, wa tayo manuluwas, busa, wa tayo paglaom. Kung wa tayo paglaom, kaya wa tayo Ginoo. So, morning, saan? So, ibutang lang na to, kung atong imagine ang Gentile nga believer sa Asia Minor, sa kanang gisuwatan ni Paul, kung ato ibutang the same context ta nila, maganoon nata sa mga butang. So,
as Paul nagstudlo ani mga tawhana sa Ephesians nga hinumdumi. Nganong kinahanglan man nato hinduman nato ang kaagi? Kaya ngano man makatabang nato isip simbahan. So, naikada uban ganahan sila nga ilang i-cut off ang ilang kaniadto nga kinabuhi. Di ila ganahan hinumduman. Di ila ganahan hinumduman ilang pagamaksasala, di sila ganahan hinumduman ang ilang walay paglaom nga sitwasyon kaniadto. Kaya ngano man, kaya even until now, wa pa gyapon sila Kristo. So, night time, di ba night time mo abuta nga, may pa ka ng unbeliever pa ko, kay makalingaw-lingaw pa ko. But actually, kanang nakasuway ko, kanang bago pa ka, wala pa kay ang thought, wala pa kay ang truth, gay ni mo. Sa mga nga na atong pananla ba? Nga atong pangunahon na, nga somewhere na to atong hinumduman ang atong kinabuhi nga unbeliever pa ta, kay lingaw kay ta. Listen to this, pag unsa pa kalingaw, kapoy gyapon tong kinabuhi ah. Wag gyapon kalipay, kay di ka humans kalingaw, uli gyapon ka, empty wag gyapon ka. Mo nang ato hinumduman nga karon nga kaniadto, nga Christian ka, ato hinumduman nga bati kay kustanan pero giluwas ko. Kibo mo si advantage na to as Kristohanon sa dili Kristohanon. Pariham tagkahimtang, way kwarta, mga matay, pero nga nindot natay Kristo. Amen? Mara gini nga, mo na nga, kung mutanaw kasi mong kagulin, luya na ako'y kanang, pobre kami, wajugi kikaon. Mo nito naman ni, numdumi, sa una, wakay Kristo, kakaroon, luwas ka. Kana nga process. Kaya kung sige kagunahunan sa kagalingon, luoy kay ko, sa una, wapatay Kristo, katumi pinakaluoy. Amen? So mo ni kadaghanan nganong mapildi man ta kanunay kinabuhi sa kalibutan because self-centered kita. The greatest blessing ikaw gako giluwas ni Kristo. Nga nakabaton gyud tag paglaom. Mao gina ang angay itong kan nga without Christ ta, hopeless ta, watay paglaom and yet naluwas ta. So sa imong pagkadungog karong adlaw, maybe wag yapong kamusalig ni Kristo o sa iyang pagkamatarong mo nang di ka ganahan hinumduman ning mga butana. Kaya nga naman, nagpuyo yapong kasi sitwasyon nga makasasala. The same condition. Nga walay Kristo, stranghero, wakay paglaom, ug wakay Ginoo sa kalibutan. Mo nang wakay paglaom. Remember, di jud ka makabaton og paglaom sa mga Diyos nga hinimo ra sa imong unahuna o sa imong pagbati. So, lakto pagsulti, need to understand, kanang mga Diyos giilad ra ka. Kaya nga naman, mao man imong comfort nga Diyos nimo. Gipalayo ra kas kamatuoran nga mao si Hesus Kristo. So, unsa man nga Diyos, mga pangandoy sa kalibutanon. Unsa man ang mga Diyos, mga adunahan nga mga salapi. Unsa man ang mga Diyos, mga success nga mahimo kang sikat dinis kalibutan. Maybe ka ng mga Diyos. No wonder mablind na lang tas panalangin nga gihatag ni Kristo na to. Amen? So, unsa may angel mong buhaton? Unsa man mo pagkaingon, unsa man mo paghitabo nga wakay paglaom, unya maangkon nimo ang grabe nga paglaom. So asa man kamo adto? Sadyang wa kay Ginoo dinis kalibutan o imong maangkon ang Ginoo nga mahimo nimong amahan. Sa samang pagi, sama ni mga hintil, ug mo ning gi-focus ni Paul karon. Nga unsa man giunsa man nato pag-angkon. Mo ning ikaduhang punto. Hinumdumi, gidala ka pinaagi sa dugo ni Kristo. Gipaduol ka pinaagi sa dugo ni Kristo. So ang verse 13, mao ni siya ang hinge sa tanang section. But now in Christ, tungod ni Kristo, apan diha ni Kristo, nga kaniadto layo kita, karon gidalata sa duol, pinaagi sa dugo ni Kristo. So only one verse, actually, mao gyud makapausab sa atong twist sitwasyon. Amen? Usa ka verse lang nga kaniadto, watay Ginoo, watay paglaom, pero nausab ato ang sitwasyon.
Mo nang kinahanglan ta ni hinumduman sa simbahan aton hinumduman nga wa biya tay relasyon sa Ginoo, wa tay relasyon sa Ginoo pero nabilong ta simbahan atong hinumduman. Ngano nabilong ta simbahan tungod sa dugo ni Kristo. Mo na kung unsa may differences nato sa matag usa, dapat atong hinumduman si Kristo. Amen. Kay kung imong tan-awon gyud dinhi nga langyaw ka nga mga katawhan wa kay Dios pero gitubag ni Paul dinhi pinaagi lamang sa dugo ni Kristo. Mo nang letter A, Christ is our peace. In verse 14-15. So kung tan-awon nimo ang verse diya Ephesians 2:13, 13, 14 and 16. Makita na to ang graphic nga picture sa kamatayon o pag-antos ni Kristo. Verse 13, pinagi sa dugo. Verse 14, ang naghiusa kanato o pinagi sa iyang lawas, miguba sa nagulang nga paril sa panagbingkil. Kamantay mo? And verse 16, pinagi sa cross. So kana graphic ang nagpicture. Grabe ang picture kanang grabe nga pag-antos dugo sa cross unya broken down in his flesh siyang unod siyang lawas. So listen to this. Makita na to ang pakigdait sa hintil sa Hudiyo pinagi lamang sa usa ka lawas kay nanatay kalinaw og access samahan. Pinagi siyang dugo. Mani siyang gitawag redemption. Without redemption, why simbahan? Without redemption, wala tay kalinaw sa Ginoo. Redemption is pagkanilukat, pag-aawas dugo ni Kristo. Mo nang Hudiyo ug Hintil, makasasalang mga katawhan, so nahimulag sila sa Dios o sa matag usa. O gidala sila padul sa Ginoo, pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Mo na listen higala, sa simbahan, namtay lain-lain pagbatasan, lain-lain pagtaras, di ba? Pero sa simbahan, dapat kung namantay kalainan, dapat mas mutigbabaw ang dugo ni Kristo. Kay grabe kay nagian ni Kristo para natlang gyud tay kalinaw diha kaniya og sa matag usa. Ayang gubang kalinaw sa simbahan. Mo ni makita tani sa family biya, di ba? So dinhi siya nga unsa may mga differences nato, we need to understand gibungkag na ang paril pinagi siyang dugo ug siyang lawas. So ang matag usa nga nisalig ni Kristo alang sa kaluwasan, mahidiyo makaghintil, actually na namoy kahiusa nga relasyon o intimacy uban sa Dios. Kaning dugo ni Kristo, remember, dugo ni Kristo. Sumana kung nakay kasakit, sakitan ba ka sa imigsig magsuon, no naalang gyud ang dugo ni Kristo. Lord, imo biya mingi pakamat yan. Muna di lang yun ako lamion, Lord. Unsa man ako nasakitan. Di na ko himuang interpretasyon nga makapadaot namo sa mong relasyon. Kay imuha biyang dugo para magtapok mi. Amen? Sumao niya atong pamalandungan. Kay nasa uban sa simbahan, mo say manghug og division. Di ba? So, ang blood of Christ, gibalik-balik yun yung New Testament. Mao niya, ang blood of Christ is mao ni ang kamatayon para maghatag na tog tabon sa atong mga sala pinaagi sa buhat ni Kristo in behalf nato. Mao ni ang kamatuoran sa dugo ni Kristo, mao ni nagsabot nga bayad sa atong mga sala pinaagi sa Mosaic law. That is why wanay balaod ang mga Hudiyo ug Gentiles parihara sa mga ceremonial law. Pinagi sa dugo ni Kristo mo na ang basihan sa atong bag-ong kasabutan. Mo nang Luke 22:20 nga mo ni ang kupas sa bag-ong kasabutan sa ako ang dugo nga gibubo nako alang ka ninyo. So and we need to understand ang pagbubo sa wine sa bino sa kupa nagsymbolize na nga ang dugo ni Kristo gibubo dinhi kanato katong mga nituo niya. Mabay na nadawatan. So di lang kana ang dugo ni Kristo naglukat sa mga magtuto sa atong mga sala o sa atong silot nga walay katapusan, pero ang iyang dugo sa naglimpyo sa atong konsensya og walay hinungdan nga mga gawi para mangalagad ta sa Dios. Hebrews 9:14.
So how do we serve God? Serving one another. Love one another. Amen? Magdasigay one another. So that's how we serve. That is why atong heart, gilimpyuhan na ato ang heart. Kay gituli na. Di na ta magbati o maghugaw kung mga unahon na o interpreta nga, ay, kani siya ba, kaning gilibak biya ko niya. No. Dapat di na ta mo records o wrong. Kapag na to, dagang kayo simbahan, mag-records o wrong. Wa gyud mag-records og wrong sa Kristo na to. Imbes ang aton ikuan grace. Grace kay we are all sinners pa. Ilaylay tagtubo. Muna magsinabtanay lang gyud ta kay ang matag usa na to laylay pa man tagtubo. May uban ni mature, may uban mature. So mo nang magpaubos sanay lang gyud ta. Remember, hinumdumi, inamin to pa hinumdumi. Gidala ka sa Ginoo pinagi sa dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo. Dili sa balaod, dili sa kwarta, dili sa maing buhat, dili sa pag-religious activities. No, sa dugo ni Kristo. Og tungod kay nahimulag ta diha sa Ginoo, og even ang mga Hudiyo gisig-uli ta pinaagi ni Kristo. Sato pa wala na unta mas mulabaw nga makapahimulag ka nato because sa dugo ni Kristo gisig-uli ta. Amen? So, kani nga balaod biya is holy. Mo lang, Romans 8:1. Look at Romans 8:1-4. Ato basahan. Ito Romans 8:1-4. Romans 8:1-4. Busa sila nga na kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman. Kaya ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus nagpalingkawas kanako gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Kay ang wala mahimo sa balaod nga nahuyang tungod sa unod gihimo sa Dios pinagi sa pagpadala niya sa kaugalingon niyang anak diha sa dagway sa makasasala nga tawo ug mahitungod sa sala gisulutan niya ang sala diha sa unod aron nga ang mga tarong nga gibutan sa balaod matuman diha kanato nga wala kinabuhi sumala sa unod kundi sumala sa espiritu. Muna as a result nanatay bag-ong humanity, new humanity, bagong mga katawhan. O as a result, nanatay kalinaw. So, ato na nakita ang kalinaw sa Hintil o Hudiyo in verse 14. Diba? Natangtang ng mga paril, mga agyabulish na. So, lakto pagkasulti, kung may mong relasyon sa vertical, may sa itong relasyon sa horizontal. But it doesn't mean, kung bati ang relasyon, kung may mong relasyon sa vertical, nga, dagang rason nga, tawagan ni nga, may ako relasyon vertical, bati ang horizontal. It doesn't mean kung dagang mo attack mo respond sa di kag evil. So ito pa, di na lang problema nimo kung unsay respond nila sa mga tao nimo, ikaw mo respond ng kag love, joy, and peace. Yes, Ginoo, diya sa matag tao. Kaya ang Ginoo bitaw, we sin every day, but unsa may respond? Respond sa evil na to. Wa man, He always provide us our needs. Diba? Grace, repentance, forgiveness. So, mo na nga dapat is atong relasyon, kung natay kalinaw sa Ginoo, lagi tay kalinaw sa matag usa. Mo na as believers, di gyud na ganhag kasamok, kalinaw gyud na. Mo na kung nay problem, dili gyud na i-focus ang problem, kundi mo focus sa solusyon. Kundi ato giliman, ngani mo ning gibuhat. Ay, kajud, mo gyud ka. Imong tabangan, bitangan na mo ning gibuhat. Kiba ba ka sayop ni? Dini mao ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Sa minadas ginikanan ni nganaw to pagsulti sa tong anak. Di ba? Atong tuluan, atong i-train sa pamagi sa Ginoo. Yeah, remember, kung ay bata sa mo ni pansagod karon ba? Kung wa kay foundation sa truth sa word of God, sa minadas mong anak ni pabuton nimo. Sino may sabot unsay sakto niya. Kay kana nabot actually, magiging gitugpo imong anak sa imperno. Kung mo na istoryaha. Dapat as ginikanan, mo train ka, mo discipline ka. Kaya kung imo nang di na mo hugtag bakos, idako na ilangsang rasag ka. Mo na may tabo. So, mo na nga, as a Jew or Gentiles, karon because of Christ, we have equal footing na sa Hudiyo. Diba? Because parihan na. So, maybe, kadaghanan ninyo, karong hapon na,
namoy the same situation. Parehang sitwasyon sa mga Hudiyo. O karon Gentiles, parehang sitwasyon as a Christian nga nasod. Kaya nga naman, dagko kay sa tuwa atong magyan. Diba? Or sa atong sa mag-celebrate dita Christmas. Parehang status. So maybe, naka sa simbahan, kadungog ka sa Word of God, kadungog ka sa Bible, kadungog ka sa creation sa Ginoo, kadungog ka, appeal ka sa people of God, nga nagkik-fellowship ka sa common grace. So, at also, nakakaon ka, ngaon bita. So, nakaginawa ka, nahimo kag take part sa kanindot sa simbahan sa Ginoo, pero wa gyud mo pangitaan ng advantage. Naka sa simbahan po, di ka ganahan mo, basa sa pulong sa Ginoo. Naka sa simbahan po, wa jud kay ampo-ampo. Naka sa simbahan po, wa jud kay tinguha nga magpagamit sa Ginoo. Naka sa simbahan, pero imo bang i-neglect, i-reject ning mga butanga tungod kay ikaw hantud now, wa pa ka maborn again. Nahimulag yapong ka sa Ginoo. Muna higala ay ni kalimti, ay ni ibaliwala ning advantages nga mga dunggan karon. Kay as a kamatayon ni Kristo, na bag-o na ang tao, mo nang nanakay kalinaw supposed to be sa Ginoo. Kay gi-reconcile naman ka. Mo na karon higala pamalandungi imong kaugalingon kung nabudjud kay relasyon sa Ginoo. Di ba? Kay kung wa manggali, dili lang ang imong madawat kalagot sa mga tao. Number 1, imong madawat ang kapungot sa Dios. So listen to this, kung na kay kalinaw pinagi sa dugo ni Kristo, dapat na sigud tay kalinaw sa matag usa. Kaya nga naman, pinagi usab sa dugo ni Kristo. As believers, always good nga natay kalinaw sa dugo ni Kristo. So, karon nakibaw naman ka, ang dugo ni Kristo, may nagluwas ka nato, nakabaton tag kalinaw sa Dios o sa body ni Christ, mo nang karon magpadayon ta pagpuyo aning paghinumdom. Nga atong gipuy-an na karon atong ongoing, unsa man, puy-anan na ka sa balang spirito. Hinumdumi. Ang balang spirito nagpuyo ka, verse 19, di ba, gyada household. Kung nagpuyo na ka, kung born again ta, we are families. Inay tupad, family. So, mo na nga, kaniadto, watay kaliwat, watay pamilya, pero karon pamilya na ta sa matag usa. So, I know, kadaganan to, nagdako ta sa pamilya nga unbiblical. Di sa takablim sa itong ginikanan, kaya wamas lakailas Ginoo. But remember, dili man tanan uban nga may gyud pagpadako, may gyud but most of the time kadaghanan nato mo nang di ta kibaw mo relate sa simbahan kay wa ta matrain unsa ang family. Ato nabaw-an nga family na may papa, mama, anak, family, pero way relasyon, way affection. Dapat as Christian, kung Kristohanon ta nga pamilya, ato nang i-apply sa atong pamilya, dapat natay affection, natay pagbati kapan natong panahon karon mauwaw ta musultig og kanang pagbati nga gigugma nato ang matag usa. Kay because di kita kanang apatita ba kanang ibaliwala ra nato. Remember, giborn again ta pero mabilong ta sa family. Listen to this. Ang Roman nga balaod, kung i-adapt gani ka, di na jud ka pwede masalikway. Mo na Roman balaod. So mo na ikaw gako kung na-born again ka, na bilong na ka sa simbahan, di na ka masalikway sa Ginoo. Amen? Di na ka masalikway. Imo ang kaluwasan eternally secure in the Lord Jesus Christ. Mo nang kita tanan family na ta. Mo na kung namang differences nito, ay salikway siya pagawsa na simbahan. Gawas kung kinahanglan yang sala makapadaot gyud sa simbahan. Pero it doesn't mean nga di nato siya i-reach out balik to share the gospel. I-reach out gyapon to share the gospel. Kung magpagahi na gyud siya, ang moampo na lang gyud ta. Amen? Pero di nato siya ingon nga enemy. Kundi prospect na siya to share the gospel. Treat us unbelievers. Ang point na ni Jesus Christ, treat us as tax collectors and prostitute. It means, kung saan prospect to share the gospel. Kinsa may yung gisiman pa may, di ba, tax collector and prostitute. Dili pasabot nga mo i-cut off ay nga judgmental ay na gahin na siya go. No, imo nang i-pray. So mo ni ang simbahan, we are families. So mo na kapamilya ta kay natay bag-o na nga relasyon. Bisan asa man ka, we are brothers and sisters in Christ.
Kinamitupad, we are brothers and sisters in Christ. Yung ikaduha, Christ is the cornerstone. Ako ni masasan. So, cornerstone, di ba, kung ingon is patukoranan. Siya ang tamdanan sa tanang pundasyon. Sa saog, sa tanan mo ng cornerstone. Sa to pa, siya ang pattern. Muna siya ang structure sa building. Kung di mo masunod, di sa eskwela, di mo may eskwela sa hiwi sa di mo pundasyon. Kung di hiwi siya, dali ra matandog. Amen? So muna, ang pagtukod sa pundasyon, dapat klaro gyud eskwela gyud siya, ligon. So muna, you remember, our cornerstone is Christ. Di ba? Ginoo. Di ba? Siya mo na tongkan. So kita mo gipuno na nga small stone or living stone nga para himutang simbahan. Sa to pa, ang point ani, yes, listen to this, prophets, apostles and prophets, sila ang foundation. Foundation in the sense, sila blay nagwali biya. Wala biya gawali si Kristo. Mga apostol na nagwali sa simbahan. Di na ba si Kristo? Yes, si Kristo may nagtukod sa simbahan, pero dili siya may niwali sa mga katauhan, kundi ang apostles and prophets. Pero ilang teaching nagasubay ni Kristo. Ang batasan nila nagasubay ni Kristo. Amen? So mo ni ang pasabot din nga mo na kita ang simbahan mo patukod lang pasaka. Padaghan na lang mo na increasing in number and increase and growing in holiness. Mo ning pasabot dinhi ato ang kuan ug si Kristo mo atong cornerstone kay siya atong honor, siya atong headship, dili pope, dili pastor. Kay siya mo'y cornerstone. So Jesus Christ mismo, siya mo'y angayan simbahon, angayan alugaran. Kay siya mo'y nagkupot sa tanang building para malig-on ta, mahiusa ta, ma-align ta og naatay unity si Kristo. So, mo na nga, kung imong gisimba tao, di gyud ka ma-unite. Kung atong gisimba si Kristo, na ma-unite kita. Kaya nga naman, ato man tanong niyang batasan, kung siya pag-treat ang matagusa. Amen? So, mo na nga, dili ang kan. So, atong i-pattern si Kristo ang iyang pagkatao, iyang character. So, as member of the family of God, so atong duman, doctrines, ang teaching, dapat si Kristo may center, dapat ang karakter may sama po ni Kristo. Di ba? What is our goal? To conform in the image of Christ. Romans 8:29. So it's impossible nga Christian ka human di mausab imuhang batasan. Manang way Kristohanon nga magpabilin nga way batasan. Dapat mo grow gyud ta. Mana magtidulan na I know kadaghanan nato napagyapon ning way batasan, di gyapon kibaw mananghid. Apil naman ko ana, say. So mo practice gyud ta kana nga batasan. Kaya mag-start sa small or sa mga ginagmay. So but mo ni ang character mailhan gyud nato. So in Philippians 2:5-8 ako na he humble himself. Humble, nagpaubos si Kristo. Dili para karon nga mahimo siyang righteous, righteous na siya. Nagpaubos siya para ikaw ako maluwas. Kung si Kristo Ginoo nga nahimong tao, perfect na, nagpaubos may kinsa man tang in taon nga di ta magpaubos. Amen? Nga di kita perfect. Wa mo kita panghambog sa Ginoo. Kay bisan gamay wa gyud tay nabuhat sa tong kaluwasan. So kana lang gyud. And lastly, balaan ta nga templo. Verse 21 to 22. Being joined together, built together. Nga puy-anan sa Espiritu. So, we need to understand, ang gisuwatan ni Paul, naslay temple, which is dagang kayong Diyos-Diyos gapuyo. Kani amazing kasi ang recipient, ang Ginoo may nagpuyo nako. Amen? Sa silang background, ang gapuyo sa temple, ang mga Diyos-Diyos. Diba? Si Artemis, pero karon silang tapok lang, Ginoo may nagpuyo nako. So, mo ni sila, sa ilang minds is mind-blowing siguro, how come ang Ginoo nagpuyo nako? In Acts 17, diba, in Acts 17:24, God does not live on the temple, but God live on the man's, diba? In the heart of man. So, mo ni makita na to nga ang Ginoo is no longer dwells nga sa temple nga made with hands, but nagkuhan sila sa temple sa katawhan sa Diyos. Muna ikaw po yanan sa Ginoo. Muna nagyud tay
peace. Na namang balang spirito mo control na to. Di ba? Namang balang spirito nga mo enable na to. Namang balang spirito nga magpausab na to. Na may balang spirito nga mutudlo o tagaan gyud tag saktong pagpanabot. Kaya kung nakay balang spirito, nadyo kay relasyon sa Ginoo. Kung nakay balang spirito, makasabot jud ka sa pulong sa Ginoo. Kung nakay balang spirito, makigrelasyon jud ka sa diha sa simbahan. Kaya pinagi with the same spirit naman ta magsinabtanay. Amen? So, o kani nga building dynamic. Inayon to pa dynamic. So it means, even though lahi tagdagway, may aparehan man ta Pinoy. Di ba? Si Bayan ba? Lahi mo tagdagway, pero makita na to, mo fit gud ta together. Muhaom gud ta. Mo na sa simbahan, unsa may status mo, wanay pobre, way dato, way bugo, way bright. Amen? Walay superior, way inferior. Equal ra gyud tang tanan. So, mo nang sa simbahan ni Kristo, even though nga lagyo ta, nahiusa gyud ta. Even though natay kahiubos sa matag usa, nagyud tay kalinaw. Kaya nga naman, nanaman tay relasyon sa Ginoo o pamilya pud ta. Amen? So, i-address ni sa Holy Temple nga ang believers is parte gyud ka sa lawas ni Kristo. Holy Temple, God is Holy Temple. The question is, the more nga nata sa simbahan, ni-grow ba ta sa tong holiness? The more ta na simbahan, ni-grow ba ta sa tong relationship nga mabalaanon? O ni-grow ta nga sa puto nung kay ta, labi na kung nata sa family, nga Christian family. Dali ba kita maninghag? Di ba? Listen to this. Only in the Church of Christ mo grow ato ang holiness. Kaya sa simbahan ni Kristo na ang pagbadlungay, na ang pagdasigay. Busa ay sa pangluod kung badlungon ka. Amen? Ay sa pagkalain kung i-address imong sala. Pangutana lang. O ay lang pag-ingon nga judgmental kay ka. No. Mo na nga, og lasod pagsulti, ay sa panghukom dito. Pangutana sa ayahukmi ang tao. Ngano nabuhat man to nimo? Diba? So, we need to address in gentleness. So, money, in closing, so sa simbahan ni Kristo, sa new people of Christ, so even though lagyo ta nga relasyon, gipaduol ta. Amen? Sa simbahan ni Kristo, sa bagong mga katawan ni Kristo, even though natay differences, natay paglagot, pero giabot ta pinagis kalinaw sa dugo ni Kristo. Even though na bisin na foreigner nga relationship, pero pamilya ta. Close relationship kita tungod kay family ta. Amen? Kaya nagpuyo na ang balang spirito na to. Muna nga, ang ethnic hostility, lahi man tag kaliwat, dapat di na mahimong babag sa matagusa. Kay Christ overcome through the blood, through the cross. Amen? So through the cross, munang nanatay bagong relasyon. So ang simbahan mo nang lugar nga diin nagpuyo ang Ginoo. Mo na sa tupa ang kalinaw sa Ginoo mo'y mutigbabaw sa simbahan. Mo'y mutigbabaw sa pamilya. Og ang kani nga pamilya dili gyud ni empty, cold or distant, kundi mohatag gyud ni gugma, higala ug labos tanan is naa gyud ang pamilya nga pagpati. Amen. Tungod sa dugo ni Kristo natay panaghiusa. Naibabay nga storya, nga attend og Bible study sa simbahan. Before siya mo-attend sa Bible study, iyang kanunin iyang 3-year-old son, nga ginganlag Chad, nga moadto sila sa balay sa Dios. So each time, nga maglakaw sila, nga makabantay sila nga hilom kayo ang dalan padung sa simbahan. O si Chad, nga 3-year-old kid, tanaw siya nga ni Osia sa kahilom. Nay usa ka adlaw na, nihunong kadiyot ang bata, o nangutana siyang inahan, Mami, kung naa dinhi ang Ginoo, how come nga dili man home ang kani nga puy-anan? Dili balay kuno ba? It means, kung naa dinhi Ginoo, wa gyapon nga usab nga mga batasan sa mga tao kay di makita si Kristo. Ang church gubot gyapon,
Ang simbahan gatapok wa gyapoy relasyon, walay pakigbati, walay pagkikigumaay. Muna, we need to understand, ang simbahan is a lugar sa unity para mo witness sa kalibutan. Muna ang pag-ampo ni Jesus Christ ang amahan. Ng simbahan, may usa gayud. The world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. So, as people, new people of God, hinumdumi nga kaniadto wa kay Ginoo. Hinumdumi nga gipadala ka padul pinagi sa dugo ni Kristo. Hinumdumi puy-anan na ka sa balang espiritu. So, kung tinuod ni diha kanimo, dapat tinuod gini atong panaghiusa sa matag usa nato. Diba? So, kung si Kristo nasa tong taliwala, which is mao man ni ang kamatuoran sa ebanghelyo, mao na ang anak, ang amahan ipadala ang bugtong anak nga mahimong manuluwas sa kalibutan, og iyang hinigugmang anak gihigugma sad ta para ikaw ug ako mahiusa sa Ginoo, mahiusa usab ta. Listen to this. Walay laing organization nga mas mulabaw pa sa simbahan. Kaya sa simbahan, natay balang espiritu. O wa gyud tay laing mudala gyud sa mando sa Ginoo, kundili ang simbahan lamang. Mo na nga, kung naman tay differences sa matagusa, ato i-practice nga ato i-resolve. Amen? Di na to himong padakon, lamion, yahuman, atong i-divide na ng simbahan sa Ginoo. So mo na ato i-work out jud ng simbahan ni Kristo, which is iyang lawas, iyang bride, iyang katawhan, ug labos tanan, natay kalinaw, panagiusa kay pamilya tang tanan. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Father, we thank you, Lord. Maybe, Lord, wala pa kay relasyon sa Ginoo. Manang wasa kay kalinaw sa imong kinabuhi. Gubot imong kinabuhi, labos tanan, wa kay kasiguraduhan, wa kay paglaom. Manang mudasig ko nimo higala. Maybe time na ron imong susihon mo kasing-kasing nga imong dawaton si Kristo nga imong Lord and Savior. O siguro nga di jud ka matagbaw, mangita jud ka kalipay sa imong unod, bisan sala, bisan bisyo imo gyud i-embrace kay because wa pa kay relasyon sa Ginoo. Higala mo, hangyo ko nimo, susihay mo kasing-kasing. O pamalandungi nga kung wa kay Kristo, imperno gyud ka. Di sa ka mahimong bilong sa simbahan, kaya di ka ganahan makig-part simbahan. Mahimog mo nag-religious activities nimo. But mudasig ko nimo dawata si Kristo Lord and Savior, ang kuna nga ikaw makasala. Ingna, Lord, I will surrender my life to you. Starting right now, Lord, musalig ko na diha kanimo. Ituod ko, Lord, ikay makabayad sa mga sala, ikaw ay makaluwas na ko, Hesus Kristo, ikaw na banhaw, naglingkod na sa to samahan. Manakaron, ako na itugyan akong kinabuhi, o Lord, tudloy ko sa paglakaw, pagtuman kanimo. Pero kung ikaw, ningon ka Kristohanon na ka, I hope nga kani nga kamatuuran unta imong kanunay handumon o inumduman imong kaugalingon nga gidala ka tungod sa dugo ni Kristo. Wa kay paglaom, wa kay Ginoo, pero gipakamatyan jud ka ni Kristo para ato yung makabot ang pagkahiusa sa katawhan sa Dios. Samahan namo nga nasa langit, salamat kay tanan Lord sa imong mensahe karon. Nagampo ko Lord nga ikaw magpadayon og Lord minister sa matagusa, especially karon Lord. Saman, salamat o God, ug ako yampo Lord ang tithes and offering. Lord nga sa among paghatag pagbalik, ikaw himaya Lord. Lord, tagay mig faith Lord, help us to God nga to give back to you what we receive o God, because everything that we own o God is from you. O yung tuguti Lord nga mahuwat mami nga imo ning bawion. Yang human Ginoo diyan nami magmahay nga wag mi hatag-hatag diya kanimo God. Samahan, salamat Ginoo, dalaygon ka in Jesus name we pray. Amen and amen. So find a partner.